hindi sinasagot ni Tyrone ang mga tawag ni Jasmine, tumakbo na lamang si Jasmine sa labas ng gate para isugod si Camila sa ospital. Buti na lamang dumating si Lily at pumasok na kaagad si Jasmine sa loob ng kotse at patuloy pa rin sila na sinusundan ni Iris. Nagtanong naman si Lily kay Jasmine kung anong nangyari kay Camila. Ang sagot ni Jasmine, bigla na lamang hindi nakahinga si Camila at natubuan na ito ng pantal-pantal sa katawan. Nagtanong ulit si Lily kung may nakain ba si Camila na may mani kasi may allergy ito. Kaya humingi ng sorry si Jasmine kay Lily dahil binigyan niya si Camila kanina na brownies na may mani at hindi niya alam na may allergy si Camila rito. Nakiusap si Lily kay Jasmine na paki-inject na lamang si Camila na kanyang ipinipin sa hita upang maging maayos ang paghinga ni Camila. Habang si Tyrone, pinuntahan naman niya si Pitonia at nakiusap siya nito na sabihin sa kanya kung saan ang bagong address ng warehouse sa negosyo ni Vito. Hindi naman umamin si Pitonia at sinabi lamang niya kay Tyrone na hindi siya involved ni Harry doon sa isang negosyo ni Vito. Pero hindi naniniwala dito si Tyrone na walang alam si Pitonia. Kaya nagtanong siya nito kay Pitonia kung hindi ba siya nakokonsensya. Ilang tao ba ang dapat mamatay? Hihintayin ba niya ang kanyang mga anak na madamay bago siya kumilos? Nagtanong naman si Pitonia kay Tyrone kung ano ang kanyang gagawin. Ilalaglag ba niya ang kanyang asawa at madadamay siya nito? Makukulong sila pareho. Paano na ang kanilang mga anak? Ngunit may nakita naman si Tyrone mula sa mga gamit ni Harry na may susi sa isang hotel at nagdududa siya nito na doon inilipat ni Vito ang operasyon ng mga armas. Bago umalis si Tyrone, pinagsabihan muna niya si Pitonia na kanyang ginagawa hindi rin makakabuti sa kanyang mga anak. At ipinaalam din niya kay Pitonia na susuko na rin siya sa mga otoridad at mas mabuti kung sumuko na rin sila nito. Gayunpaman, natigil naman ni Iris ang pagsunod sa sasakyan ni Lily dahil may muntik na siyang masagasaan at nagkaroon pa nga sila ng matinding pagtatalo. Hindi naman pinatulan ng gusto ni Iris ang lalaki at iniwanan niya ito upang mahabol pa niya ang sasakyan ni Lily. Habang sina Lily at Jasmine dumating na sila sa ospital at inisikaso na nga si Camila ng doktor. Nakita ni Jasmine sa balita na may bagong kaso na isinampa si Iris sa kanya dahil sa kanyang pagkidnap niya kay Camila. Medyo nagtatampo si Pascual kay Sandro dahil hindi na siya ang magiging partner nito. Ang akala niya na ipaglalaban siya ni Sandro kahit kaunti pagkatapos ng kanilang maraming pinagdaanan. Ngunit iba na nga ang pakitungo ni Sandro kay Pascual, hindi na tulad ng dati kaya nagtataka rito si Pascual. Tumawag naman si Pitonia kay Harry para ipaalam na nagpunta sa kanilang bahay si Tyrone kanina at tinatanong ni Tyrone kung saan yung isang lugar ng negosyo ni Vito. Pero huwag itong mag-alala dahil hindi siya nagsalita at pinapasuko na rin siya ni Tyrone. Naalala ni Tyrone ang hotel na kanyang nakita sa mga gamit ni Harry na ito ang kanilang pinag-usapan noon na may binabalak si Vito na dito sa lugar ng abandoned hotel ang expansion sa negosyo at posibleng dito inilipat ni Vito ang operasyon ng mga armas. Kaya nagmamadali na nga si Tyrone na pumunta doon. Naiinis si Iris dahil hindi na niya nakitang sasakyan ni Lily, ngunit naalala niya na mukhang may sakit si Camila earlier kaya baka dinala si Camila sa malapit na ospital. Kaya agad na nga nagtungo doon si Iris para magbakasakali na nandoon si Camila. Sa kanilang pagdating sa ospital, nakita naman sila ni Jasmine at nagpunta kaagad si Jasmine sa kinaroonan ni Lily para ipalam na nandito si Iris. Kaya kinuha nila kaagad si Camila para makalis na sila nito. Nagtanong si Iris sa doktor kung may sinugod ba dito na batang Atienza. Sumagot naman ang doktor na oo. Pero laking gulat na lamang ng doktor na wala ng pasyente sa kanyang higaan kaya tinanong niya ang nurse kung nasaan ang pasyente. Ang sagot ng nurse na bigla na lamang umalis. Nagmamadali na rin si Iris na lumabas sa emergency para mahabol pa nila si Lily at inutusan pa niya si Patrick na kailangan nilang maghiwalay para mapabilis ang kanilang paghahanap nila Jasmine at Lily. Nakita naman ni Iris si Lily kaya nilapitan niya ito at tinanong kaagad kung nasaan sina Jasmine at Camila. Ang sagot lamang ni Lily na layuan siya nito. Nagalit si Iris sa sinabi ni Lily at sinabihan niya ito na lahat ng taong napaligid sa kanya ay tinatraidor siya. Nagtanong si Lily kay Iris kung ano na nangyari sa kanya. Parang ibang tao na siya at hindi na niya ito kilala. Ang kilala niyang Iris, matapang pero magpagpatawad. Marami silang nagawang baluktot at pinagsisihan na niya ng lahat na iyon. Habang siya, kailan siya magsisisi? Talaga bang nabulag na siya sa kanyang galit? Sa galit niya kay Tyrone at sa galit niya sa mga tao na iniisip niya na sinasaktan siya. Ang sabi ni Iris, paano niya inaasahan na mananatili siya nito pagkatapos ng lahat ng ginawa sa kanya ni Tyrone at Jasmine? Ang sabi ni Lily na inosente si Jasmine.
Sobrang nagulat naman si Iris sa sinabi ni Lily at nagtanong siya nito, ganun-ganun na lang kinakampihan na niya si Jasmine. Ang sagot ni Lily, dahil tinutulak siya nito. Sabi niya sasaktan niya si Camila. Nagtanong si Iris kung bakit naman niya sasaktan si Camila. Ang sagot ni Lily, sa kanya nagaling. Sabi niya, gusto niya hanapin yung anak ni Tyrone at Jasmine at yun ang kanyang gagamitin laban sa kanila. Ang sabi ni Iris na noon yun na hindi pa niya alam na si Camila ang anak ni Tyrone at Jasmine. Alam niya na hindi niya kayang saktan si Camila, inaanak niya ito. Minahal na niya ang bata na parang totoong anak na niya. Sinabihan ni Lily si Iris na alam niya na kaya niyang manakit kahit sino na gusto niya, basta ginusto niya gagawin niya. Yun ang ginawa nila sa kanyang asawa. Malakas ang kanyang kutob na may kinalaman sila, pero sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang gawin yon. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya yon. Alam niya na tinuring niyang pamilya si Lance. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili at kinumbinsi din niya kanyang sarili na wala siyang kinalaman sa pagkamatay na kanyang asawa. Sinabi naman ni Iris kay Lily na si Tyrone ang bumaril kay Lance, ngunit hindi naniniwala rito si Lily. Sinabihan ni Iris si Lily na iharap niya sa kanya si Tyrone at papatunayan niya ito. Kung makampi siya sa maling tao, siya lamang ang nagmamahal kay Camila. Ang galit na sabi ni Lily na siya lamang ang nagmamahal kay Camila. Aalis na sana siya ngunit pinigilan siya ni Iris at sabay sabi na hindi sa kanya si Camila. Galit na sinabihan ni Lily si Iris na lalong hindi sa kanya si Camila, kaya lubayan na sila nito. Aalis na sana ulit si Lily ngunit pinigilan na naman siya ni Iris, kaya sasampalin na sana niya ito, pero nahawakan kaagad ni Iris ang kanyang kamay at sinampal siya nito ng gusto, kaya nagkaroon ng dugo ang kanyang ilong. Hindi naman magpapatalo si Lily kaya sinampal din niya ng gusto si Iris. Pagkatapos, umalis na rin siya. Sinubukan naman ni Patrick na kunin si Camila mula kay Jasmine. Buti na lamang hindi sumama ang bata kay Patrick dahil naalala niyang sinabi na kanyang ina na huwag ito sumama na kahit sino. Kaya pinilit niyang hinila ang bata para sumama ito sa kanya at nasasaktan na si Camila. Kaya binugbog ito ni Jasmine si Patrick. Mga ilang sandali dumating na si Lily at nagmamadali na silang umalis. Naiinis ng gusto si Iris nung nakatakas sina Jasmine at Lily at sinabihan pa niya si Patrick na sobrang tanga nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.